Dinimolish ulit ng Thunder ang Lakers 139-96. Hindi man lang pinadikit ng Thunder itong Lakers at hindi man lang din nagamit ni SGA yung kanyang SS na free throws. Okay na yung matalo at matambakan ka kaso yung star player naman ng Lakers nung third quarter nadali ng hamstring injury, si Luka. Ang kinis din pala ni Luka. Sabi pa naman ni Redick, hindi nila i-release si Luka para sa injury. Kaso second quarter pa lang mukhang injured na si Luka dahil iika-ika ng maglakad. May 1 minuto pang natitira nun sa second quarter. Parang nararamdaman na ni Luka yung injury. Kaya nilagyan na lang siya ng pangpamanhid until dumating yung third kung saan nadali talaga ng injury si Luka. Pinilit pa kasi pasok na naman sa playoffs, parang naka 20 minutes na rin si Luka, tambak na rin, pwede nang hindi paglaruin. Halftime pa lang nakita nang meron ng injury si Luka kaso pinilit pa rin. Parang totoo na naman yung mangyayari sa sinabi ni Shannon Sharpe, Lakers in 5 pero sa kalaban. 90-58 ang score noong third quarter nang ma-injured si Luka. Pwede na siyang ilabas nun dahil no bearing games nga. Kapag nayari pa si Luka ng grade 2 hamstring injury, merong nasa 1 buwan na hindi siya makakapaglaro. Ito yung same injury na nakuha ni Luka dati versus Sixers. Based pa kay Dr. Evan Jeffries, ang potential recovery time ni Luka 1 to 2 weeks kung grade 1 lang ang injury niya. So makakaabot pa siya sa huling games ng Lakers sa season. Pero nasa 3 to 6 weeks naman kung grade 2 hamstring injury. Technicality, aabuti ni Luka ang playoffs kung mae-extend ni na LeBron at Reeves ang series. Parang nagkatotoo pa yung sinabi ko noong last episode na dali tuloy si Luka ng usog. Based pa kay Redick, na-check na si Luka, minamanage na yung injury, hindi pa rin daw nila nilalagay sa risk. Kung kailan pa 1 game na lang ang kailangan ni Luka, dun pa siya nayari ng injury. Potentially mawala si Luka sa MVP race at All-NBA team selection dahil doon mapapataas ang chance ni Wembanyama. Dahil mawawala ang big time candidate sa mga awards. Pinagtulungan din kasi ng media si Luka Based pa kay Redick, idadaan sa MRI si Luka kinabukasan na sana hindi malala ang injury na nakuha niya. Ang pinakaswerte na lang kung grade 1 hamstring injury ang nakuha ni Luka, 1 to 2 weeks lang yun. Saktong makakaabot pa siya sa last game ng season at mismong sa first round. Pero based sa report, hindi basta-basta yung nakuhang injury ni Luka. Kapag nagkataon kasing grade 2 at nagkataon din na mawawala si Luka sa 65 games eligibility, malamang maraming player ang magreklamo na sa rule at baguhin. Si Bronny James naman pinag-point guard ng Lakers. Hindi nakalusot kay Cason Wallace. Back-to-back shutdown ang inabot ni Bronny. 3 turnover ang nakuha niya. Hindi man lang pinaabot nito si Cason Wallace dun sa may linya ng 3-point area. Imbes na lockdown ang abutin ni Bronny, grounded ang inabot niya kay Wallace. Pero naka 10 points naman si Bronny. Panis pa rin si Dalton dahil hindi muna ibinalik sa lineup dahil nagkalat sa game nila sa G-League. At least 1.5 games advance pa ang Lakers kontra sa Nuggets at 3.5 games kontra sa Rockets. Ang pinakamababang pwedeng bagsakan nitong Lakers ay number 4 or number 5. Kailangan ulit nilang manalig kay LeBron at kay Austin Reeves. Sunod na kalaban kasi ng Lakers ay Dallas na base kay Redick, babalik na si Marcus Smart galing injury. Tapos OKC ulit na susunda ng back-to-back game ng Golden State at Suns. Ang huling game ng Lakers sa season, Jazz. Kung sakaling swertehin ng Lakers na grade 1 injury lang si Luka, kaya niya pang abutin to. Yun nga lang kung pipilitin pa ni Luka at ng Lakers na maglaro pa siya or mag-intay na lang until playoffs. Naungusan naman ang Portland ng Clippers after manalo ng Blazers kontra sa Pelicans. Meron ng 40 wins ang Blazers at naka 3 game winning streak. Holiday at Abdiha lang sapat na. May combine silang 53 points. Bumabalik na rin yung magic ni Holiday na merong 8-2 record ang Blazers sa last 10 games. Ang Clippers naman tinalo sila ng San Antonio na walang Wembanyama. Hindi naglaro si Wemby dahil merong injury management. Back-to-back game kasi yun. Kakalaro lang nila at dinimolish ng San Antonio yung Golden State ng nakaraan. Kulang pa sa 4 na games itong si Wemby, may 5 pang games na natitira ang San Antonio. Mukhang saktong hindi rin naglaro si Wemby dahil
Kulang pa sa 4 na games si Wemby, may natitira pang 5 games ang San Antonio. Ngayon kasi nakuha na ni Wemby ang loob ng media. Hindi lang sa MVP, Defensive Player of the Year, pati Most Improved Player, nilalagay na rin siya bilang candidate dahil sa team success ng Spurs. Mukhang may chance naman ang Clippers na makabawi sa number 8 dahil kalaban nilang sunod Kings, Dallas at OKC nga lang yung pangatlo bago nila makatapat ang Blazers at Golden State, samantalang ang Portland may 4 na games na lang, Nuggets, Spurs, Clippers at Sacramento. Battle for number 8 ang Sacramento at Clippers. Kaya pa naman ng Blazers na mahabol yung number 7 pero ngayon twice to beat advantage muna. Nasecure na rin ng Rockets yung isang spot sa West dahil natalo ang Suns kontra sa Hornets. Ang nag-aagawan na lang sa number 6 position dito sa West ay Suns at yung Minnesota kung saan natalo pa kontra sa Detroit. Sa East naman nakasecure na rin ng isang spot itong Cavaliers dahil nanalo sila kontra sa Golden State. Dahil naman sa panalo ng Hornets, 1 to 2 games away na lang sila sa number 6 position. Meron pang 5 games na natitira ang Hornets, kaso mapapalaban sila doon. Sunod nilang kalaban Pacers, kaso ang mga susunod naman na 4 doon ay mga contender na team.